Good day mga ka-e-bike, mga kabiyahe, ka-service, at good day rin mga subscribers, viewers, likers, sharers, and good day Philippines. Ipakilala natin sa inyo ngayon ang bagong miyembro ng ating pamilya, si NWOW EMC Golf. Let's give her a warm welcome of applause. Ngayon is February 25 sa taon na 2024, isang makulimlim at maambon na araw. Bagamat makulimlim nga, ngunit si EMC Golf ay nagniningning sa ating paningin at kumukutitap sa kaputian. Si EMC Golf ay isang four-wheeled electric vehicle na pinapatakbo ng battery na may 60 volts with 32 amperes, lead acid battery type na merong kakayahang lakas na 800 watts. Si EMC Golf ay nakakaabot sa layong 45 hanggang 55 kilometers na may taglay na sagad na bilis na 25 hanggang 35 kilometers bawat oras. May kakayahan din ito si EMC Golf na magsakay ng bigat hanggang 300 kilos. Si EMC Golf ay may technical support na lifetime service, free home service for not running units, free delivery upon purchase, at mahabang warranty period sa electric motor, battery at sa iba pang mga kaakibat na party ng EMC Golf Electric Vehicle Unit. At ito ang mga kaukulang sukat ng EMC Golf. Ang haba ng katawan or bumper to bumper na sukat is 91 inches or 7 feet and 7 inches. Ang haba. Ang lapad naman ng katawan from side to other side, 38 inches or 3 feet and 2 inches. Ang taas ng katawan or ang height from ground to roof is 69 inches or 5 feet and 9 inches. Ang taas mula sa sahig hanggang sa lapag, tawagin naman natin yan ay ground clearance, is 12 inches or equivalent to 1 foot. Ang taas mula sa sahig hanggang sa bubong or the room height is 55 inches or 4 feet and 7 inches. Pag-uusapan naman natin ang mga integral parts ng EMC Golf. Una ay ang steering wheel o manubela, from Spanish root word mano or hand, kung saan dito tayo hahawak sa pamagitan ng ating mga kamay. Pabilog na hugis na may portion na straight sa lower part ang steering wheel ng EMC Golf. Katulad din sa mga kotse, ang steering wheel na EMC Golf. Malambot i-maneuver na mas malambot pa kaysa kotse. Kaya dahil dito, kailangan ang dagdag na pag-iingat at pag-iinsayo sa pagdadrive nito upang maiwasang sumobra ang pagpihit nitong manubela at mapanatili tayo sa ating tamang lane ng kalsada. Next ay ang digital panel board na napaka-beautiful, malinis na rectangular shape with rounded corners, smooth and glossy look. Big enough ang mga digital symbols, display at easily readable. Madaling basahin. Walang kahirap-hirap basahin dahil sa sobrang laki ng mga symbols na ito. Dito sa panel na ito, malalaman ang level ng voltahe ng battery na may indicating number kung fully charged na or low-bat na ang battery, as the symbol and numbers will suggest. Sa gitnang display na pabilog ay ang actual or progressive na takbo ng vehicle na may big number display sa gitna at meron pang progressive bars around the number kung saan gumagalaw habang inaapakan mo ang silinyador. At
pag niluluwagan mo na ang pag-apak nito, makikita din sa isang side ang panel display na ito, ang mode selection ng pag-andar ng unit. Kung paatras o reverse with letter R, neutral kung nakatigil with letter N, drive kung paabante with letter D, at sport o shift mode kung gusto mong mas mabilis malakas sa mga paangat na party with letter S. So therefore, ang digital panel display ay mainly related sa battery level, sa speed at mode ng movement ng EMC unit. Next ay ang Bluetooth MP3 player with 2 speakers, left and right side ng lower part ng dashboard, from which you can connect your cell phone here via Bluetooth. Meron siyang power button, meron siyang Bluetooth button din, meron din itong auto select ng channel using forward and back buttons. And of course, ang volume ay merong dedicated buttons for plus or minus button. Next ay ang hand lever na merong naka-protrude or nakausli na stainless button sa dulo ng lever, kung saan dito ka pipindot by pressing in para sa pag-release ng brake at by pressing in again to engage back its brake as you push the lever down and back up. And at this moment, handa na tayo para sa pag-activate ng power ni AMC Golf. First, insert the key into the ignition switch. Make a turn the key forward. And on the display panel, you will see and the indicators will appear for the battery level and the 00 for stop or neutral of our speed. And we have the mode button, naka-N siya, naka-neutral. It will change if you will change also the button in reverse, neutral, drive, and sport. So balik tayo sa neutral. Now you have to push or activate the start key by pressing this button, which having a symbol of a padlock with an open symbol. Just like that. Then go to the dial button. Turn the dial button indicator to D position, which means drive. Ngayon ay aabante na tayo. First is release the brake here on our lever, and then check the button. We are now on D position and we are good to go. Apakan natin ang silinyador. Gently. Ayan guys. And then maneuver tayo sa ating manubela. Turning right tayo. To stop, of course, apak sa brake. At pag atras tayo, yung button reverse. Then release the foot brake. Apak sa linyador. Maatras na tayo. Brake. And then we'll go forward. D. Release the brake. Apak sa linyador. And maneuver the steering wheel. Slowly lang. Pag mga corner area, baka ma-overestimate, magkamali tayo ng estimate.
Okay. There we go. Ito guys, pag tapos na tayo mag-drive, so, si Inwal is ayusin natin ang parking. Since hindi maganda ang parking natin, atras tayo ng konti. So balik tayo sa naka-reverse tayo guys. Apak, maniobra sa manubela. Yan, kabig. Kanan, yes, kabig ulit para sintruhan na. Okay, palagay ko nakasintro na tayo. So, D button na tayo, D. Yan. D mode or drive mode. At apak, manubra sa manubela. And stop. Yan. Pag na-stop na guys, i-dial mo naman ang neutral. After the neutral, activate or brake. Dito sa lever, handbrake natin. And then, dito sa key natin, pa-atras naman. And then, nung ma-atras na natin, lastly, dito ulit. Dito sa open padlock. That means, stop the system and wait for beep sound for confirming locking system is activated. There you go. So guys, yung ibang mga detalye, ibang mga parts ay sa separate vlog na natin babanggitin, katulad yung mga signaling system, mga ilaw, battery, at ang differential motor, gulong, at iba pang mga significant na mga data na may importance dito sa ating e-bike. Katulad ng pag-change oil at katulad din ng pag-repair ng tire in case na flat, nabutas ang ating tire. Pati na rin ang procedure ng ating battery. Importante ang masunod ang charging procedure, mga tips sa pag-charge ng ating battery. In conclusion, ang mga nakikita ko na mga advantages, disadvantages, at benefits sa paggamit ng EMC Golf. Unang-una ay ang stability, since 4-wheeled o 4 na ang gulong ng e-bike nito, nai-enhance niya ang smooth na pagliko, left or right turns, lalo na sa likuan na paakyat or yung mga hampi na paakyat na likuan. Kayang-kaya na niya at hindi matutumba, and of course, medyo gradual lang ang pagliko at ang pag-apak ng silinyador. At ang pag-aabante nito is make sure na in a safer upturn. Pangalawa, it is a tight ang pagkabuo ng body ng EMC Golf. Reliable and sturdy ang chassis. Mafe-feel mo na firmly joined ang mga holding parts as you pass through humpy road portions. Walang twists at walang bends ng body. Sa madaling sabi, matibay. Pangatlo, maluwag at galante sa space, both sa passengers at driver space. Sa madaling sabi, hindi masikip. Pangapat, meron siyang more than enough na head room or head clearance kahit sa mga 6-footers na mga tao or occupant na sasakay dito, magdadrive o maging pasahero, magiging comfortable pa rin. Sa madaling sabi, walang mauuntog. Panglima ay ang legroom ng both driver area at passenger area ay galante pa rin. Hindi masikip sa mga tuhod. Sa madaling sabi, maluwag. Pang-anim ay ang ground clearance, which is playing a very significant role in the vehicle
passability above humps and rough roads. Walang kakaba-kaba sa mga sayaran. Okay? Madaling sabi, walang sayad. Sa disadvantage naman, dahil sa mas mabigat si N-Golf compare doon sa mga 3-wheeled e-bike, medyo talo tayo sa top speed ng mga 3-wheeled e-bike with the same battery voltage and motor wattage, which is 42 km per hour sa 3-wheeled e-bike, samantalang itong 4-wheeled na vehicle 35 km per hour lang ang kaya nito, top speed 35 km per hour. Pangalawa, si 3-wheeled e-bike madaling iliko, sumusunod ka agad sa bawat kabig mo sa manibela. Whereas, itong si 4-wheeled e-bike na to, parang may konting delay of reaction sa initial na pagliko. Ang benefit naman is, sa pagsiservice ko sa mga estudyante na magkakaiba ang schedule mula umaga hanggang hapon, nakakasampung balikan gamit ang 3-wheeled e-bike. Whereas, sa 4-wheeled EMC Golf ay 8 balikan lang. Completed na ang serbisyo kong maghapon. So guys, once na ikaw na mismo ay nagkaroon ng EMC Golf, marami ka pang makikita na mga benefits sa totoong buhay. And of course, yung mga advantages at mga disadvantages ay inherent na talaga yan sa lahat ng mga e-bikes at iba pang mga sasakyan or ibang electric vehicle. But ang mahalaga ay magiging kaagapay natin sa ating buhay ang ating e-bike at kaagapay sa paghahanap buhay. Gamitin laang natin sa tamang paraan at pag-iingat ang ating mga e-bike units at ito ay malugod din na magsiservisyo sa atin na mga e-bikers, mga nagsiservice sa mga kabataan, nagnenegosyo at personal na gumagamit nito. Sa huli, ako ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa panonood, mga kapatid. Ciao!